laging maaasahan. Ang programang itong inyong maaasahan sa pagbibigay ng tamang impormasyon at mga balita mula sa ating bansa, sa rehiyon, lalawigan at maging sa lungsod ng Calapan. Ihatid sa inyo ni Mr. Joey Atuel tuwing Luwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ayan, okay na. Nagbabalik po ang ating programang laging maasahan. Good morning. It's January 18, 2024. Ayan. Nagkaroon lang tayo ng konting technical adjustment. At maya-maya po ay bibigay namin sa inyo ang aming panayam kay Mayor Lito L.M. Malabanan. Babatiin lang natin ng ilang ating mga kamag-anak. Oo, si Paul Apostol, si Apple o si Ting Sulaiban, ang kanyang anak na si Migs. Of course, ang anak ni Paul na si Tim and his fiancé o his girlfriend Ashley. Bon voyage, ingat kayo pauwi ng Amerika. Doon din kay Kukoy na nasa Amerika na hindi nakarating sa libing ng kanilang mother na si Ninang Babing Apostol. Rest in peace, Ninang. Sa ating mga kamag-anak sa Metro Manila na nakibahagi o nakiramay, pinapaabot ng Pamilya Apostol ang pasasalamat. Binabati rin natin itong Minsu Bungabon Campus and faculty and staff. And of course, ang ating mga brothers sa Guardians Brotherhood Incorporated. Magandang umaga po sa inyo. Okay, at ngayon pong umaga ay ibibigay namin ang panayam. Kasama po na inyong lingkod si kasamang Edison Mancera sa isang panayam kay Mayor Lito L.M. Malabanan. At ito po ay inyong masasaksihan dito sa aking program Laging Maasahan. Okay. Okay mga kababayan, sa atin pong palatuntunan dito po sa MIB4. Last week, napanood natin yung episode ng palatuntunang Laging Maasahan, hosted by Joey Atuel. Yung pong mga sasakyan, particular sa ambulansya, sa pagpasok ng 2024, di hamak mas maganda ho yung nangyari dito sa bayan ng Victoria dahil may mga ilang bihikulo ho na ipinagkaloob ang ating mayor. Siguro matatawag natin ipinagkaloob ni mayor naman sa iba't ibang destination at ipinagkaloob ng PCSO dito sa municipal government ng Victoria. Mayor Lito Malabanan, bago po kami magtatanong sa inyo, bigyan po natin ng isang pagbati siguro ang ating mga kababayan dito sa ating palatuntunan, Mayor. Magandang umaga po sa mga tagapakinig ng radyong MIB4 at siyempre sa lahat ng mga Mindoreño at Victoreño. Opo. Balitaan ho natin ang ating mga kababayan dahil personally, may interview po ako sa inyo last 2023 pa. Pero nito pong pagpasok ng 2024, baka ho, bigyan natin ng mga ilang updates ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Victoria. Particular ho, Mayor, dun sa binabanggit ko kanina na mga sasakyan na galing ho sa PCSO. Opo. Yeah, totoo yun. Kami ay nabiyayaan ng ating Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, ng isang ambulance na Toyota Grandia. At luckily, sa tulong siyempre ng aming pamunuan ay nakapag-request ako dahil matagal na kaming hindi nabibigyan. So, kaya naging priority yung bayan ng Victoria na mapagkalooban nito. At actually, ilan lang kaming nabigyan, parang 17 kami. Merong Masbate, merong Catanduanes, mayroong Rojas City at karamihan ay taga Ifugao. Pero sa Oriental Mindoro kayo Sa lang? Oriental Mindoro ako lang. Opo, ito'y Polycon to. Talagang functional, Kompleto yung ambulance.
At may oxygen, lahat, etc. May cabinet, may chair, may wheelchair, lahat. Kompleto. Opo, opo. At ito'y malaking tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Ang mga pasyente natin na laging emergency na dinadala sa Manila, sa mga provincial hospital natin, sa lahat ng hospital sa Oriental Mindoro. Siyempre, iba yung brand new at maganda yung ambulance at kumpleto. Opo, opo. Mayor, may baho ako hanggang ngayon. Problema pa rin ng ating mga kababayan, yung tungkol po sa ESF at hindi pa ho nililip ng Department of Agriculture, lalo na ho sa Office of the Governor. Dito ho sa bayan po ng Victoria, ano ho ang status dito? Well, unfortunately, last week ay nagkaroon ng ASF sa bayan ng Victoria at siyempre hindi natin ika nga naayos ng mabuti na mayroong nakapagdala ng karne dun sa barangay ng Alcate. At ang maganda naman noon ay naging action agad tayo, kumbaga lahat ng mga baboy doon na sa vicinity ay naibaon agad natin lahat ng bakho. So, kumbaga nakontrol natin at napabantayan natin dun sa ating mga agriculture office. Pero ramdam ng ating mga babayan yung epekto ho nito. Well, slightly naramdaman nila kasi sa totoo lang, marami na kaming nailabas na baboy bago pa dumating yun. Ayun. Dahil sinabihan namin lahat na yung mga baboy ninyo ay ibenta na ninyo lahat, pati mga inahin. Kaya lang yung iba, yung mga naiwan, siyempre yung alangan, kumbaga, at saka yung mga buntis na inahin. So yun yung mga naiwan na hindi nila naibenta. Yung Provincial Veterinary Office na siya mismong pinakang main na nagpapatupad nito is nandyan naman. Pero kayo po sa municipal level, ano ho yung... Actually, kapartner namin yung provincial veterinary at we coordinate each other yung mga dapat gawin at yung mga papaanong dapat gawin. Kaya lang alam mo, kahit ano pang galing natin, yung ASF kasi ay hindi natin alam kung kailan darating, di ba? Kumbaga, kasi napakahirap kontrolin talaga yung ASF. Isipin mo, dati wala dito sa bansa natin, dumating. Di ba? So, ang hirap kasi marami tayong meat products di ba? So, yan kasi actually parang COVID-19 yan So, ang hirap kalaban, hindi nakikita. Di ba? So, anyway, tayo naman sa LGU natin, kapartner ang probinsya natin, kami masusi ang aming pagbabantay dito at pag-aayos pag may mga ganito, ay talagang ginagawa namin ng paraan. Yung mga baboy ay talagang may baon lahat. Sa Victoria, kasi ang Victoria ay kilala na fruit basket sa buong Pilipinas. Bukod doon, sa lahat na pang-agrikulturang aspeto, ilang percent lamang itong pag-aalaga ng baboy sa lugar nyo, Mayor? Actually, lahat ng bayan dito sa atin, ang laging priority na livelihood, lalo na yung ating mga farmers, ay yung mag-alaga ng 1, 2, 4, 5, 6 na baboy sa bakuran. Siyempre, yung iba naman ay ginagamit natin pag may birthday tayo, pag may handaan tayo. Kumbaga parang parang ang kalsiya na ito ng mga mamamayan di ba? So, pagka maganda ang presyo ng baboy, kumikita ng konti, pero pagka minsan naman nalulugi ng konti, so ganun lang. Hindi primary hanap buhay. Ito kumbaga parang pinagkakaabalahan lang natin, di ba? Kaya sabi ko nga, anyway, yun namang mga ibang farmers na naapektuhan ay una,
sinabihan ko na pakinabangan na lang ninyo at ito naman ay ibenta na ninyo dahil yung mga karatig bayan natin ay may ESF na. So naging alerto tayo. Kaya kahit papano, hindi ganun na naapektuhan yung bayan ng Victoria. Kumbaga doon sa ekonomiya ng bayan, hindi ito makakaapekto. Yes. Dahil hindi katulad sa ibang bayan, sa ibang probinsya na talagang Merong malalaking Ayun po. talaga like Bulacan, Batangas, malalaki ang piggery dyan. Talagang libo, daang baboy. Dito naman sa atin, pa ilan-ilan lang. Di ba? So, ang medyo naapektuhan lang dito, yung may mga alagang isa, dalawang inahin na on that day ay buntis. So, hindi nila may out basta-basta. So, ano yung kuan? Sa ibang bayan, may ginagawa na kumbagay may itutulong na ibinibigay inisya lang ang pamahalaang bayan. So kayo, itong ganitong kwento, anong... Well, may mga insurance naman yon, katulad nun yung mga na-test natin na nag-positive na binao natin. So, may insurance naman sila na makukuha. Ngayon, siyempre dito sa atin sa munisipyo, so yun nga, sinabihan ko yung ating Department of Agriculture na kahit papano, mabigyan ng alternative na livelihood. Ayun, yung mamamayan natin. Habang pinahupa, pinahupa mo Kasi, na. sa totoo lang, para mawala yung ASF, wala talagang baboy. Diba? And then, bigyan natin ng, nag-request ako sa Department of Agriculture at magre-request pa rin kami sa mga DSWD na bigyan ng alternative na hanap buhay na itong ating mga naapektuhan ito para yung livelihood nila sa ngayon. Sabi ko, pwede namang pag-aalaga naman ng manok para nang sa ganon, naubos yung karneng baboy natin dito, hindi puro isda ang ating kakainin. May manok at may karne pa rin, di ba? Opo. Napag-usapan po natin ng agrikultura. May mga pang-agricultural products ngayon na planting season po ngayon, Mayor. May tuloy-tuloy yung assistance na binibigay nyo sa mga magsasaka. Actually, nung nakaraang linggo, namigay ako ng binhi na doon sa mga nabahaan na almost 200 na farmers. So, luckily, lagi kasi ako nagpe-prepare dito na may nakahanda akong binhi para doon sa mga nababahaan. Kasi tuloy-tuloy yung ulan natin. So, kaya sila pinatawag ko at binigyan ko ulit ng pananim para makapag-ulit sila at makahabol sila doon sa harvest season natin. Diba? So, kasi pag na-delay ka rito ng matagal, ang kawawa rito ay yung nahuli dahil ang kalaban mo rito, yung mga kalaban ng farmers ng mga insekto. Diba? Opo. Yung tanda ko last year, pinag-usapan natin yung tuloy-tuloy at porsigido kayo rito. Yung agrotourism. May mga package kayong binabanggit noon. Maganda ang agrikultura, maganda ang turismo. Katunayan, kayo po mismo, may mga initial na kayong ginagawa tungkol sa mga tinatawag na agritourism project. Sinasabayan naman to ng LGU. At yung pong mga hotel-hotel dito na gusto nyong iangat ang kalidad. Kamusta ngayong 2024, Mayor? Actually, ang maganda rin sa amin, yun nga, pinalalakas ko ngayon yung aming turismo. Actually, nag-purchase na kami ng mga ATV para dun sa mga hiking. Kasi marami tayong magagandang place dito na sa ating kabundukan at yung mga upland natin. Makikita nila yung mga plantation natin ng ating mga prutas. At the same time, syempre, yung mga village namin dito ng mangya namin at saka yung magagandang falls at kailugan. So, ito lahat kasi, yung iba kasi, alam mo, kailangan talagang pagyamanin natin yung ating kalikasan at turismo. Katulad nung nagpunta ako dun sa Phuket, isipin mo, yung tubig lang naging tourist attraction nila. Hindi lang yung elepante, yung tubig sa ilog na talagang sinarahan nila ang ilog at the same time, nakaipon yung mga mag-water rafting tapos saka bubuksan yung tubig.
Mm. So, magpapadala sa Agos yung mga sama-sama lahat yung mga turismo. Mm. May bumabangga sa bato na rubber boat, may mga So, sabi ko, napakasimple nito, di ba? So, at least, may livelihood ng ating mga mamamayan, kumikita yung bayan. Napakaganda. So pwedeng gawin to sa... Napakaraming pwedeng gawing tourist attraction eh. Nagpunta nga ako sa Cebu. Isipin mo yung 10,000 flowers na sinasabi nila. Akala ko tunay. Akala ko tunay. Yung pala, peke. Anong peke? Ibig sabihin? Plastic lang. Plastic lang. Plastic lang. Maganda lang tingnan kasi umiilaw. Kumbaga parang nagre-reflect may ilaw. Isipin mo, 20 pesos ang entrance, isang katutak ang taong pumupunta. Tapos plastic lang yan. Di ba nakita mo? So maganda lang yung packaging ng... Nakita mo yung nung nakaraan dito kay Mayor Malo, kay Ate Malo. Opo. Di ba meron doon yung harap ng munisipyo. Plastic, Local tourist ha. At least may pinuntahan yung mga mamamayan natin. Di ba? Nai-enjoy sila, nare-relax sila. So, ganun lang ha. Ginilagyan lang nila ng ilaw na para kitang-kita mo lahat 10,000 yung luwang nung na pwedeng gawin sa bayan ng Victoria siguro. Kahit saan, sabi ko nga, maraming pwede. Alam mo naman mga tao natin, karamihan, dahil sa social media, picture-picture lang. Akala nila, totoo na. Diba? Saka masaya na. Masaya na. So, ganun. At least nakaka-unwind yung tao. Kaya nga sabi ko, marami tayong pwedeng gawin. Diba? Napapanood ko doon, kasi dito sa channel natin, napapanood ko yung advertisement promotional ng Municipal Turismo sa Kailugan dito sa somewhere in Villa Cerveza. Ang kulang lang daw doon, pero sabi ni administrator, may plano daw ho kayo na yung vicinity nun is i-develop, lagyan ng mga kung ano, mga restaurant, mga ano mang pwede. Actually, ang dami ng resort ngayon doon. Tapos bukod doon, yung isa pang naging tourist attraction doon, yung mahabang tulay natin na connecting papunta ng Sablayan, almost 1 kilometer ang haba. So, napakaganda. Pag nandun ka sa ibabaw, kitang-kita mo yung kaluwangan ng ilog. So, pwedeng tawagin na ang turismo sa Victoria buhay ngayon? Buhay ngayon. Kasi nga, doon kami nakapokus ngayon dahil alam naman natin na nag-pandemic, etc. lahat. So, kailangan nating humanap ng pagkakakitaan ng ating mga kababayan na dagdag kita nila. Diba? 2024 national municipal budget, may naka-allocate para doon? Meron kami. At nag-request pa rin kami sa Department of Tourism natin para lalong ma-enhance yung pulse namin dito na magkaroon na parang style infinity farm. Ayun, na merong impounding project ng tubig na kung saan parang swimming pool pero ang tubig galing sa ilog. At nakapunta rin ako sa Ilagan Isabela. Ganon din, meron silang forest, meron silang ilog. Ginawa nilang resort. Alam mo ba ang kinikita nila doon? Milyon. So, ang laking pondo na pinanggagalingan ng Ilagan Isabela, yung resort nila. Kung nag-invest sila, ay ngayon, tuloy-tuloy, milyon-milyon ang kanilang kinikita. So ngayon, open ang municipal government ng Victoria sa local investor doon sa vicinity nung sinasabi nyo? Or paano to? Actually, ang gusto ko nga kung merong local investor, ibigay ko sa local investor. Pero, binadgetan ko naman ngayon sa aking munisipyo na utay-utay para na sa ganun, ma-develop. Kasi ang maganda nun, mag-EATV ka muna, hindi yung on the spot, pagtigil mo ng sasakyan, nandiyan na. So, hindi masasalaula yung lugar. Actually, naglakad kami doon is 20 minutes bago kami nakarating. Kasama ko yung aking mga barangay captain noong December. At namangha sila, meron pala dito sa Victoria ganyan. Sabi niya, napakaganda ng falls. At kumpleto kami ng picture. Oo nga, napapanood ko nga ho doon sa lumalabas ho sa channel natin. So, kung mayroon mang investor, so welcome. Oo. Welcome. Kasi, ang prepared nyo is local or... Actually, kung local, mas maganda kasi hindi naman ganun kalaki ng puhunan nito, sabi ko. Ang dali kasi i-develop namin yung kalsada, di ba? Tapos i-develop naman nila yung ilog na para yung ginawa ni
Mayor Malu Oo. sa Infinity at saka ni Kuya Efraim na nilagyan nila ng daan sa gilid tapos nilagyan nila ng harang ang tubig para may napapaliguan, di ba? Medyo lumalalim ng konti, di ba? Opo. Pero yung poles nasa pandaron. So hindi gagalawin yun, natural. Hindi natural. gagalawin yung poles. Yun ang maganda ron, naka-preserve talaga. Di ba? Opo. Mayor, isa na lang ho. Naisip ko. Opo, yung 2024 budget kumpara ng 2023, mas malaki po ngayon. Mas malaki ngayon. Ano ho yung agency nyo na nilagyan nyo ng mas Actually, malaking budget? Ngayon ay di siyempre yung aking mga katulad ng DA ko, katulad ng health ko. So yun ang mga dinagdagan ko ng budget. At saka yung turismo. Turismo, health, and then Agriculture. the Department of Agriculture. So yung tatlong yun, kung yun ang mapabom natin yun, ang mga malaking bagay para sa... turismo, agriculture, health. Yan tatlong yan. Opo. So, kaya, alam mo, simple lang naman ang pamumuno eh. Basta gawin lang natin ito na tayo ay magsikap, mangarap, mataas ang pangarap natin, at ang bayan payamanin natin. Kasi pag mayaman ang bayan, maraming serbisyo kang maibibigay. Marami kang mababudget na pera para ibigay sa mamamayan. Kung hindi ng nanunungkulan, siyempre. Dapat kasi, kung ano yung mga pinagkikitaan ng bayan, lalo pa nating through ordinance ng ating mga sanggunian, magawa nila ng ordinance para lalong mapagtibay ang ating mga pinagkakapirahan ng bayan. Ang mahalaga pa rin ordinansa. Ordinance. Resolusyon. Kasi kailangan ng ordinansa. Yun ang katuwang ng mayor. Ako, bilang mayor, hindi ko kayang ipatupad ito kung walang ordinansa na nagpapatibay na ito ay kailangan nating i-implement. Kaya dapat, kunyari ako'y gusto maging konsyel, kunyari ng Victoria, dapat ang utak ko Dapat open hindi nakapatong lang sa kailangan gumagalaw at nagtatrabaho. Dapat ang sanggunian ay laging partner ng chief executive. Kasi ang chief executive taga-implement yan eh. So kung patay ang sanggunian at magkakontra, walang mangyayaring development sa bayan at kawawa ang bayan at ang mamamayan. Yung teamwork dapat. Yes, kaya nakita mo, lagi ko sinasabi noon kada eleksyon, tulungan ninyo ako, iboto ninyo itong lineup ko at para na sa ganun tuloy-tuloy ang development natin at pagbabago. Di ba? Kasi pag nagwatak-watak yan, maniwala ka sa akin, kahit anong galing mong nanunungkulan, hindi mo kayang paunlarin ang bayan ng mabilis. Opo. Diba? Kaya parang Pilipinas. Kung ang presidente ay hindi susunod ang Senado at ang Kongreso, walang mangyayari. Walang mapapagawa ang presidente. Kasi lahat ng budget dadaan yan doon. Ang budget namin lahat dumadaan sa sanggunian. Kung lahat ng gusto ko mangyari dito na ang kaunlaran ng bayan ay ayaw ng sanggunian, ano mangyayari? Opo. Wala! Di sayang lang. Lumilipas yung taon, walang nangyayari at walang nagbabago sa bayan. Hirit pa ako ng isang tanong, yung mga development na nabinbin na hindi na ipatupad o kung pinatutupad man nung last year, siyempre ongoing ngayon. Ay isa sa mga natatandaan ko yung tungkol sa internal, do sa sementeryo. Padalwa yung hotel na imamanage. Kamusta po ito ngayon? Ang maganda naman, yung aming Memorial Park, di siyempre majority, di ba? Dahil 3 lang naman yung kumontra. Di ba yung mga kumontra, yung independyente, di ba? Kaya dapat ang mamamayan hindi basta bumuboto ng mga independyente. Kasi yung independyente, ang mindset nun, solo lang. Kasi independent nga eh. Independent body, di ba? Kaya kita mo, independent din. Paano kung binoto nila wala pang alam? Wala na. Nakaupo na lang yan at nakikinig na lang kukontra dahil gusto niya kumontra ng kumontra. At doon sa botohan, malamang hindi siya buboto. Independent hindi siya bumoto, hindi rin pipirma. Di ba? At saka, sabi ko nga, ako'y mahal ng aking mga kababayan at nakita nila kung gaano
ko pinaunlad ng aking bayan. Di ba? Opo, opo. Sa 2 termino. At ngayon, lalo ako nagsisigasig kahit last term na ako. Kasi ang katuwiran ko, pag naumunlad yung bayan ko, maunlad din ang lahat ng mamamayan. Di ba? Opo, opo, At opo. pagka ako'y nawala, ay kawawa ang bayan. Kaya sabi ko, tulong-tulong pa rin tayo. Basta nandito ako habang nabubuhay ako. Katulong ninyo ako. Ipaglalaban ko ang bayan natin. Opo, opo, opo. So, concentrate kayo basta doon sa 3, agrikultura. Although lahat naman yan priority. Pero may, sabi nga dyan, mayroong urgent. Meron dapat. tayong kailangan i-priority. Number 1, yung agriculture, kailangan palakasin pa natin. Maraming ani, maraming kita ang farmers. Yung turismo, kailangan palakasin natin para dagdag kita pa rin livelihood. Pasok sa bayan lahat, di ba? Opo, opo. Yung health, kailangan ang ating mga mamamayan, palusugan natin ang ating mga gamot, di ba? Alagaan ang kalusugan. O, di ba? Opo, opo. O, paano kung hindi natin naalagaan ang kalusugan ng ating mga magsasaka, ng ating mamamayan, di ba? Kawawa naman sila. O, nandiyan ang ating gobernador, kapartner natin. O, di ba? May provincial hospital tayo. Walang alaga. Kaya sabi ko nga, alam mo, ano lang ito ang kailangan lang talaga ay pagkakaisa. Idea nyo yan at nangyayari sa Victoria na sana pagdating ng panahon, mapalaki mo ang coverage, ma-adapt sa ibang bayan, sa ibang distrito siguro, kung sakasakali. Alam mo, lahat naman, basta sabi ko nga, ipagkatiwala mo sa Diyos lahat ng gagawin mo at magtatagumpay ka. Opo, opo. Dahil Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Kung saan ka kailangan niya ilagay, gagawin ka niya. Di ba? Opo, opo. Walang imposible sa Diyos. Mayor, salamat sa oras po ninyo. Kayo inaabala ko na. Pero kahit pa paano, nakapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan. Hindi lang ho sa Oriental Mindoro. Dahil tayo po nasa online radio, basta't may internet ka, mapapanood po. Baka ho may gusto kayong sabihin po. Basta ang gusto ko lang yung inspirational sa aking mga kababayan. Hindi lang sa Victoria, sa Oriental Mindoro. Lagi tayong magkaisa. Suportahan ang mayor na nanungkulang dahil ang mayor, yan ay itinalaga ng Diyos. Di ba? Yung laging sinasabi ng ating gobernador sa Roma 13:1, ang pamahalaan at ang namumuno dito ay nanggaling sa Diyos. Kaya tayo ay laging magpasakop. Di ba? Apa. So, yun lang. At magandang umaga, magandang hapon na sa ating mga kababayan. Salamat sa inyong pakikiisa at pagtulong sa akin bilang punong bayan ng Victoria. At gusto kong panatilihin ang kaunlaran ng bayan ng Victoria. Kaya pagkakaisa ang susi sa lahat ng ito. Si Mayor laging maasahan, Lito Malabanan sa bayan ng Victoria para sa ating palatuntunan. Ed Mancera po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, nasaksihan natin ang ating panayam sa ating napakasipag na mayor ng Victoria, Mayor Lito L.M. Malabanan. Napakagaling, napakasipag. Oras natin, 44 minutes after 9 o'clock in the morning. Dito pa rin sa ating programang laging maasahan over MIB4 Online Radio. Good morning and happy birthday kay Tito Fred, kay Fred Manalo. Thank you. Okay, salamat. Dumako naman tayo sa ating balitang panlusod. Meron tayong panawagan dito. Ito ang pagkakataon. Pagkakataon na yun to. Ang MOL o MOL Magsaysay Maritime Academy ay magsasagawa ng entrance examination sa darating na ika-20 ng Enero sa sa Sabado sa Mindoro State University, Calapan City Campus. Opo, at ito ay kung kayo interesado ay makipag-ugnayan po kayo sa Calapan City Information Office tungkol dito sa maritime education na ito. Ito pong Magsaysay Maritime Academy ay pupunta mismo dito sa ating lungsod ng Calapan.
Sa iba pang mga balita, makikipag-ugnayan sa City Information Office. Ikinagagalak ng mga miyembro ng Bayanan Uno Farmers Association na makasama nila ang ina ng lungsod ng City ay Mayor Malu Flores Murillo sa kanilang simpleng pagtitipon na ginanap noong January 13 sa La Estancia Resort, Barangay Bayanan Uno, Calapan City. Layunin ng nasabing okasyon na ipagdiwang maayos na kalagayan ng kanilang samahan na isa sa may magandang kondisyon ng pananalapi. Ang Bayanan 1 FA ay may 45 miyembro na sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Mr. Danilo Granil at inaalalayan naman ang nakatalagang agriculture technician na si Miss Imelda Caringal. Dito ay sinabi ni Mayor Malu Flores na ang konsultasyon ay mahalaga upang malaman ang pangangailangan ng mga magsasaka bilang siya na rin may direktang supervisyon sa City Agricultural Services Department at kanyang tinitiyak ang mabilis na pagtugon sa mga kahilingan ng mga magsasaka. Nangako si Mayor Malu Murillo na kanyang tutulungan ang samahan ng papabilis ang pagpoproseso ng kanilang request sa PhilMec. Nakatakda na rin aniyang muling ipamahagi ang ilang benepisyo para sa mga magsasaka tulad ng fertilizer discount voucher at rice farmers financial assistance. Inimok din ni Mayor Malu ang mga magsasaka na direktang makipag-ugnayan sa kanyang tanggapan para sa mabilis na aksyon sa kanilang suliranin. .48 after 9 o'clock. Dito pa rin sa ating programang laging maasahan over MIB4 online radio. Balitang panlusod pa rin tayo. Free anti-pneumonia vaccine ni Mayor Malu nagpapatuloy. Gusto ko nang palaging malusog at ligtas ang anumang karamdaman ng aking mga minamahal na kababayan. Asahan ninyo na ang inyong mayor ay patuloy na magsisikap upang maibigay sa taong bayan ang mga serbisyo na nararapat para sa inyo. Ito ang mensahe ni Mayor Murillo na kaharap ang nasa mahigit 60 mga residente ng Barangay Managpi, Calapan City na naging benepisyaryo ng free pneumococcal vaccines na isa sa mga serbisyong pangkalusugan na patuloy na pinapatupad ng Administrasyong Murillo para sa Calapeño. At noong Enero 13 sa Senior Citizens Building na nasabing barangay ay pinangunahan din ni Mayor Murillo ang pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na pneumonia para sa mga residente na nagmula pa sa iba't ibang sektor. Maliban sa libreng bakuna ay nabigyan din ng pagkakataon na makapagkonsulta ang mga bata, matatanda at iba pang mga karamdaman. Nakatanggap din ng maintenance medicine ng amlodipine at losartan ang mga nakakaranas na mataas na presyon ng dugo at kolesterol. Samantalang may libreng insulin naman sa mga diabetic. Personal naman tinanggap ni Barangay Captain Chodolo Macaraig ang medical kit na kinapapalooban ng blood pressure apparatus, oximeter at thermometer. Kasunod nito ang kanyang papaabot ng pasasalamat sa pamahalaan ng lungsod na hindi na mabilang ang tulong na pinagkaloob ng sa kanilang barangay. Ang hakbang na ito ay inisitiba ni Mayor Malu Flores Murillo na naglalayong mailapit sa taong bayan ang mga serbisyo at programa ng pamahalaang lungsod. Muling nakipag-ugnayan ang National Grid Corporation Philippines kay City Mayor Marilu Flores Murillo upang ipabatid ang mga pagsusuring isasagawa sa lungsod bilang bahagi ng Batangas-Mindoro Interconnection Program. Kasama si Mr. Robin Clement Villas ng Fisheries Management Office, si Mr. Jose R.J. Santiago na siyang Field Operations Department Assistant Manager ng Environmental Management Service Provider. Pagpupulong kasama ang public market stall owners.
Hinarap ni City Mayor Malu Flores Murillo ang mga manininda at nagmay-ari ng pwesto sa pamilihang lungsod ng Calapan upang pakinggan ang kanilang mga hinaing at suhestyon kaugnay sa kanilang pagninegosyo. Ito ay ginanap noong 12 ng Enero. Pagkakataon rin ito upang bigyan linaw ang mga probisyon at iba pang nilalaman ng umiiral na market code na ipinasa at inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod noon pang 2011. Maliban kay Mayor Murillo, ay dumalo rin ang ilan sa mga miyembro ng City Economic Enterprise Board, mga legal officer, planning development officer, ganoon din ang City Treasurer's Office, City Budget Office, kasama si at may kinatawan na si Brian Deliso, kinatawan ni Vice Mayor Bim Ignacio. Sa unang bahagi ng talakayan, isa-isang binigyan diin ni Attorney Asidillo ang ilan sa mahalagang probisyon ng ordinansa o ang market code. Kabilang na dito ang pagbabawal ng sino man na magkaroon ng higit na isang stall, gayon din sa pagpapaupa o subleasing ng kanilang pwesto. Hindi rin ito pinapayagan na gamiting loan collateral ang isang stall na nakasara sa loob ng 15 araw na walang koordinasyon sa market administration ay maaaring bawiin. Muling pinapaalalahanan ng mga may-ari ng pwesto sa mga kinakailangang rekisitos na sa renewal ng kanilang permits. Isa na dito ang market clearance na nagpapatunay na malinis at nakasunod sa lahat ng obligasyon ang may-ari ng pwesto. Patuloy pa din ang pagtanggap ng city government sa mga aplikasyon ng business permit renewal sa darating na Enero 20 hanggang 21, 2024 at magkakaroon ng one-stop shop mobile registration sa Calapan City Public Market upang maging maalwan para sa kanila ang pag-asikaso ng kanilang mga permits. Sinabi ni Mayor Malu na sa mga manininda na mahalaga ang kanilang malawak na pangunawa kaysa sa manisi upang masolusyonan ang anumang problema kinakaharap. Aniya, bagamat kanya nang dinatnan ang mga problema ito sa pamilihan, ay sinisikap niya na ayusin at ilagay sa tama ang mga dapat bigyang pansin. Kanyang hiniling sa Sangguniang Panlungsod na pag-aralan at repasuhin kung kinakailangan ang mga nilalaman ng market code sa loob ng 6 na buwan habang patuloy ang pakikipagkonsultasyon sa mga manininda upang matiyak na patas at makatarungan ang lalamanin ng nasabing ordinansa. Inaanunsyo na rin ng punong lungsod na ngayong taon ay nakatakda ng gawin ang renovation sa pamilihan at kasabay nito ang pagpapatayo ng multi-level parking para sa kaluwanan ng mga mamili at manininda. Sa dulong bahagi ng pagpupulong ay binigyan daan upang maipaabot ang mga issues and concerns ng mga may pwesto sa palengke. Layunin ng administrasyon ni Mayor Murillo ng pasiglahin ang pamilihan upang pareho makinabang ang mga mamili at manininda sa lungsod ng Calapan. 54 minutes after 9 o'clock, binigyan daan ni City Mayor Malu Flores Murillo at City Human Resource and Management Officer Mr. Rolando Punsalan noong 15 ng Enero ang pagbibigay ng tatanging pagkilala sa kabataang Kalipenya na si Miss Giovanni Jona Paula Umali para sa pagkamit niya ng unang pwesto, the first place para sa International Art Contest. Ito ay para sa mga edad 9 hanggang 12 taon na ng Food and Agriculture Organization of FAO ng United Nations. Idinaos ang 2020 World Food Day Poster Making Contest. Congratulations! Sa ginanap na regular Monday flag raising ceremony noong ika-15 ng Enero, pinarangalan at kinala ng pamahalaan ng lungsod ng Calapan ng atletang Kalapenyo na buong puso at pagpupunyaging sumabak na nakaraang taon sa ginanap na Batang Pinoy 2023 at Philippine National Games 2023. Maunan City Mayor Marilu Flores Murillo at City Youth and Sports Development Officer Mr. Marvin Panahon, ginawaran ng sertipiko ang pagkilala at kaukulang cash incentives ang mga naturang atleta, gayon din ang kanilang mga nagsilbing coach, trainer. Batang Pinoy 2023 si Mark Jerez Atienza para sa cycling competition at nakatanggap ng 2 bronze medal.
si Javen Armin Varen Wushu Competition na nakatanggap naman ng silver medal. At para sa Philippine National Games for 2023, si Alvin Christian Varen para sa Wushu Competition, silver medalist. Nezil Ards Merilles Chess Competition, another silver medalist. At si Alexandra Marie Resma at saka si Justin Arion Pangilinan para naman sa dance sports competition na silver medalist pa rin. Congratulations sa inyong lahat. Economic Enterprise Management Board meeting sa pamunuan ng City Mayor Marilu Flores Murillo. Masusing tinalakay ng Economic Enterprise Management Board ang mga usapin tungkol sa estado ng ating city public market. Ngayon din pinag-usapan ng board ang mga kinakailangan linawin sa mga pwesto sa loob ng palengke, lalo ng tungkol sa rental fees na ipinapataw ng pamahalaang lungsod. Naglalakihang green sea turtles na silayan sa Barangay Wawa. Tatlong naglalakihang pawikan ng inabutan at natatnan ng City Mayor Malu Flores Murillo at City Councilor Attorney Jel Magsusi sa Barangay Wawa noong nakaraang Enero 9. Napag-alaman na ang mga pawikang ito ay namataan ng mga mangingisda sa isang baklad na matatagpuan sa Barangay Pambisan. Batay sa ginawang obserbasyon, sinasabi na ang mga ito ay isang uri ng pawikan na kilala sa tawag na green sea turtle na may scientific name na Chelonia midas. Sa kadalasan, lumalaki na hanggang sa 5 talampakan at maaari magkaroon ng bigat na aabot sa hanggang 700 pounds. Ang nasabing green sea turtle ay matagumpay din namang napakawalan sa municipal water of Calapan City. Ayan po mga kaibigan ang ating balitang panlungsod sa pagkipag-ugnayan ng City Information Office. Wala na po tayong oras. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik. Magsama-sama ulit tayo sa araw ng Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito pa rin sa ating programang laging maasahan over MIB for Online Radio sa Pilipinas. Ito po si Joey Atuel nagpapasalamat at kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Bye-bye. Maraming salamat po.